Maligayang araw sa inyong lahat. Kami ang mga estudyante mula sa Nay na Ginaldo at aming babasahin ang isinalin ni Mauro R. Abena na pinamagatang ang Ama. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay inuuwi ng ama. Malaking supot ng mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niya ang inuwing pagkain ng ama. Lamang ay napakarami nito upang maubos niya na mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata, kangina ay ali-aligid sa mesa, kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kanya-kanya parte ang lahat. Kahit ito'y sansubo lang ng masarap na pagkain. Sa mga pinakamatanda at malalakas na bata lamang mapupunta ang lahat. At ni Katiting ay walang mauiwan sa maliliit. Anim lahat ang mga bata. Ang dalawang pinakamatanda ay isang lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11. Matatapang ang mga ito kahit na payat, at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay kung wala ang ina, upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May dalawang lalaki, kambal, na 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos at isang 2 anyos na paslit pa. Katulad ng iba, ay maingay na naghahangad ng narapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Nagtatandaan ng mga bata ang isa o dalawang okasyon na sinurpresa sila ng ama ng kaluwagang palad nito. Sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng 2 supot na puno ng pansit gisado at masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain na hirap nilang ubusin. Kahit na ang ina nila'y masayang nakiupo sa kanila at kumain ng kaunti. Pero hindi na naulit ang masayang okasyong ito. At ngayon hindi na nag-uuwi ng pagkain ng ama. Ang katunayay pinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito uuwing lasing at nangubulpi ng kanilang ina. Sa kabila niyo'y umaasa pa rin sila at kung gising pa sila pag-uwi sa gabi ng ama. Naninipat ang mga matang titingnan nila kung may payumanggi na supot na nakabitin sa tali ng mga daliri. Kung muuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tiyak na walang pagkain at ang mga bata ay magsisiksikan. Takot na anumang ingay na gawa nila ay nakakainis sa ama at umaakit sa malaking kamay nito. Upang pagsuntok na dumapo sa kanilang mukha, madalas na masapok ang mukha ng kanilang ina, madalas iyong marinig ng mga bata na humihikbi. Sa mga gabing tulad nito, at kinabukasan ng mga pisngi at mata niyon ay namamaga. Kaya't mahiya itong lumabas upang maglabas sa malaking bahay na katabi nila. Sa ibang mga gabi, hindi paghikbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng nagmamakaawa at ninenervyos na pagtawa at malakas na bulalas na pag-ungol mula sa kanilang ama. At sila'y magtatanong kung ano ang ginagawa nito. Kapag umuwi ang ama na mas kabi kaysa dati at mas satsing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Muy-Muy. Ang dahilan si Muy-Muy, 8 anyos at sakitin at palahinghing na parang puting, ay madalas kainisan ng ama. Uhugin, pangiwi-ngiwi, ito ay mahilig magtuklap ng langib sa galis na nagkalat sa kanyang mga binti, na nagiiwan ng mapula-pulang mga paste, gayong paulit-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis lang talaga ay ang kanyang hulinghing. Mahaba at matinis, iyon ay tumatagal ng ilang oras habang siya ay nakaupo sa bangko sa isang sulok ng bahay na mamaluktot ng paghiga sa banig kasama ang ibang mga bata na di makatulog. Walang pasensya sa kanya ang pinakatandang lalaki at babae, na malakas siyang irereklamo sa ina na pagagalitan naman siya sa pagod na boses. Pero sa gabing naroon ng ama, napapaligiran ng bote ng beer na nakaupo sa mesa. Iniingatan nilang mabuti na hindi humalinghing si Muy-Muy. Alam nila na ang halinghing niyon ay parang kudkura na nagpapangilo sa nerbiyos ng ama at ito'y nakakabulahaw na sisigaw. At kung hindi pa iyon huminto, ito'y tatayo, lalapit sa bata at hahampasin iyon ng buong lakas.
Pagkatapos ay haharapin ito at papaluin din ang ibang bata na sa tingin nito sa kabuuan ay sanhi ng kanyang kabisikan. Noong gabi umuwi ang ama na masamang-masama ang timpla dahil nasisanday sa kanyang trabaho sa lagarian. Si Moymoy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghing at di mapatahan ng dalawang pinakamatandang bata gayong binalaan nilang papaluin ito. Walang ano-ano, ang kamao ng ama ay bumagsak sa nakangusong mukha ng bata na tumasik sa kabila ng kwarto, kung saan ito nanatiling walang kagalaw-galaw. Mabilis na naglabasan ng bahay ang ibang mga bata sa inaasahang gulo. Nahimasmasan ng ina ang bata sa pamamagitan ng malamig na tubig. Pero, pagkaraan ng 2 araw, si Moymoy ay namatay, at ang ina lamang ang umiyak, habang ang bangkay inihahandang ilibing sa sementeryo sa Nayon. May 1 kilometro ang layo doon sa tabi ng gulod. Ilan sa taga-Nayon na nakatatanda sa sakiting bata ay dumating upang makiramay. Sa ama na buong araw nakaupong nagbumukmuk ay doble ang kanilang pakikiramay. Dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho, nangolekta ng abuloy ang isang babae at pilit niya itong inilalagay sa mga palad ng ama na di kawasa. Puno ng awa sa sarili, ay nagsimulang kumagulhol. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kanyang amo. Isang matigas ang loob pero mabait na tao, na noon din nagdedesisyon kunin uli sila para sa kapanganan ng kanyang asawa at mga anak. Sala ng kagandaang loob, ito ay nagbigay sa sariling pakikiramay. Kalakip ang munting abuloy, minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbis na sa lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak, ang lalaki ay napaiyak at kinakailangan muling libangin. Ngayon naging napakalawak ang kanyang awa sa sarili bilang isang malupit na inulilang ama na ipaglalamay ang wala sa panahong pagkamatay ng kanyang dugo at laman. Mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwak ang wagas na pagmamahal sa patay na bata, kaya't madalamhati siyang nagtatawag. Nakita niya ito sa kanyang libingan sa tabi ng gulod, payat, maputla at napakaliit. At ang mga alon ng lungkot at awa na nagpapayanig sa matipuno niyang mga balikat at brasong kayumanggi ay nakakatakot tignan. Pinili siyang aluin ng mga kapitbahay, na ang iba'y lumayo na may luha sa mga mata at bubulong-bulong. Tunay na lasenggo nga siya at iresponsable, pero tunay na mahal niya ang bata. Tinuyo ng nagdadalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. Mayroon siyang naisip. Mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Sinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kanyang amo sa asawa na kiming inabot naman nito agad sa kanya, tulad ng nararapat. Binilang niya ang papel de bangko. Saman, di ito ay hindi niya gagastahin sa alak, hindi na kailanman. Matibay ang pasya na lumabas na siya ng bahay. Pinagmasdan siya ng mga bata. Saan kaya ito pupunta? Tanong nila. Sinundan nila ito ng tingin. Papunta ito sa bayan. Nalungkot sila dahil tiyak nila na uuwi itong dala muli ang mga bote ng beer. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik ang ama. May bitbit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob. Nilapag nito ang dala sa mesa. Hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakita. Pero iyon ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti. Mayroong supot ng ubas at 1 kahon yata ng biskwit. Nagtalo ang mga bata kung ano ang laman niyon. Sabi ng pinakamatandang lalaki, biskwit. Nakakita na siya ng maraming kahong tulad niyon sa tindahan ni Hochek sa bayan. Ang giit naman ng pinakamatandang babae ay candy. Yung katulad ng minsay ibinigay sa kanila ni Luso na nakatira doon sa malaking bahay na pinaglalabahan ng nanay. Ang kambal ay nagkasya sa pandidilat at pangisi sa pananabik. Masaya na sila anuman ang laman yun. Kaya't nagtalo at nanghula ang mga bata. Takot na hipuin ang yaman na walang senyas mula sa ama. Inip silang lumabas ito ng kwarto. Di nagtagal ay lumabas ito. Nakapagpalit na ng damit at dumiretso sa mesa. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga batang ilapat ang mga kamay sa pinag-iinteresang yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay.
Hindi matiis na mawala sa mata ang yaman na sa wari kanila na sana. Nagbulungan ang dalawang pinakamatanda nang matiyak na hindi sila naririnig ng ama. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Nagpumilit na sumama ang kambal, at ang apat ay sumunod ng malayo-layo sa ama. Sa karaniwang pagkakataon, tiyak na makikita sila nito at sisigawang bumalik sa bahay. Pero ngayon nasa isang bagay lamang ang isip nito at hindi man lang sila napuna. Dumating ito sa libingan sa tabing gulod. Kahuhukay pa lamang ng puntod ng kanyang hinintuan. Lumuhod ito at dinukot ang mga laman sa supot ng dahan-dahan, nilapag sa puntod, habang pahikbing na nagsasalita. Nagpatuloy ito nakipag-usap sa anak, habang nagmamasid sa pinagkukublihang mga halaman ang mga bata. Madilim na ang langit at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapunit anumang saglit. Pero patuloy sa pagdarasal at pag-iyak ang ama. Naiwan itong nakaluhod kahit bumagsak na ang ulan. Pagkuway umalis ito, nanikit sa katawan ang basang kamisindentro. Sa isang iglap, ang kanina pang inip na mga bata ay dumagsa sa yaman. Sinira ng ulan ang malaking bahagi niyon, pero sa natira sa kanilang nailigtas. Nagsalo-salo sila tulad sa isang piging na alam nila na di nila mararanasang muli. Muli kami ang mga estudyante mula sa Nain Aguinaldo. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.